Tama, ang ating incentivo card ay makulay at napakaganda. Ngayon, si Doc, si teacher at si nanay ay ang magre-representa sa inyong pangkat. Si Doc ay nangangahulugan sa pangkat 1, si teacher naman ay nangangahulugan sa pangkat 2, si nanay naman ay nangangahulugan sa pangkat 3. Ngayon ay hahatiin ko ang klase sa tatlong pangkat. Mula kay Aaron hanggang kay Erica ay nangangahulugan o nagre-representa sa pangkat 1, si Doc. Mula naman kay Rizalyn hanggang kay Zaira ay nagre-representa o nangangahulugan sa pangkat 2 na si teacher. At si nanay naman ay magmula sa nanay si Anwar hanggang kay Ramil ang nagre-representa o nangangahulugan sa pangkat 3. Naintindihan po ba mga bata? Okay, so itaas nyo nga ang inyong parang kamay kung sino ay napapabilang sa pangkat 1. Tama. Sa pangkat 2 naman, itaas ang inyong parang kamay. Kayo ang pangkat 2. Sa pangkat 3, kayo ang nasa pangkat 3. Ngayon, may napapansin tayong mga kagamitan. Kagamitan, si Doc, si teacher at si nanay. Nais daw ni Doc, ni teacher at ni nanay na punuin ang kanilang mga kalalagyan ng kagamitan. Gusto niyo bang tulungan si Doc, si teacher at si nanay na punuin ang kanilang mga kalalagyan ng kagamitan? Mabuti. Upang tulungan si Doc, si teacher at si nanay na punuin ang kanilang mga kalalagyan ng kagamitan, kailangan niyong sinawat sa mga katanungan ni Teacher Shai. At ang bawat member na makasagot sa katanungan ni Teacher Shai ay katumbas ng isang puntos o mga kagamitan ni Doc ba, si teacher ba, o si nanay. Ngunit, kung sino ang pangkat ay ang sobrang ingay, ay magbabawasan ito si Teacher Shai. Kaya dapat ay kailangan na wag maingay at makulit kay Teacher Shai. At syempre na makilahok sa mga aktividad natin mamaya. At kung sino mang pangkat na madaming natipon na kagamitan, ay siya kung silang mananalo. Gusto nyo ba yun mga bata? Okay. Mga bata, nais mo bang makinig ng kwento patungkol sa isang pamilya? Okay, mga bata. Tayo ay nakatira sa ating tahanan kung saan ang ating pamilya ay inaalagaan tayo at pinapaliti. Ito ang kwento ni Laya. Si Laya ay ibinahagi niya ang kanyang kwento, ibinahagi niya ang kanyang karanasan noong pandemya. Alamin na natin kung ano ang natutunan ni Laya sa loob lamang ng kanilang tahanan. Okay, handa na ba kayo makinig mga bata? Makinig kayo mga bata dahil pagkatapos ako magkwento, pagkatapos ko babasahin ang kwento ni Laya, ay may mga katanungan si teacher na dapat yung sagutin. At kung sino mang bawat pangkat ang makasagot sa katanungan ni Teacher Shai, ay bibigyan ko ng isang puntos o kagamitan ni Doc, teacher o si nanay ba. Handa na ba kayo mga bata? Na kapag handa na kayo mga bata, bigyan ako ng isang palakpak, bigyan ako ng isang tagyak, iwagayway ang kamay. Sabay-sabay tayo. Bigyan ako ng isang palakpak, bigyan ako ng isang tagyak, iwagayway ang kamay. Talagang handa na ang aking mga estudyante. Sisimulan na natin ang ating kwento. Ang pamagat ng kwento ito ay Ako, si Laya. Ako, si Laya. Nasa ika-2 baitan ako sa mababang paaralan ng bayan namin. Wow, katulad ninyo na nasa ika-2 baitan din si Laya. Kapitan ng barangay ang tatay ko. At nagtitinda sa aming sari-sari store ang nanay ko.
Mula noon, hindi na lumalabas si Lolo at si Lola at pati na rin ako kasi mas madalas tumahawa ang mga bata at ang mga matatanda. Kaya hindi na sila lumalabas sa kanilang tahanan. Sa susunod na pahina naman, naging abala din si Papa sa pagtulong sa mga kababayan namin. May mga araw na namimigay sila ng pagkain kasama ng kanyang kagawad at tanod. Noon ko nakita kung paano magtutulungan ang mga tao sa paligid namin. Nagustuhan niyo ba ang kwento nila yung mga bata? Okay. Kung naintindihan niyo rin ba? Ay, mga bata. Kung naintindihan niyo ang kwento ni Laya, ay may mga katanungan na dapat yung sagutin. Okay. Mga bata, nasa anong baitang si Laya? Pangkat-isa? Tama, nasa ikadalawang baitang ito. Ngayon ay bibigyan kayo ng isang dos. Susunod na tanong. Ano naman ang trabaho ng kanyang tatay at nanay? Yes, sa pangkat-dalawa. Tama, ang trabaho ng kanyang tatay ay kapitan at ang kanyang nanay naman ay nagtitinda ng sari-sari store. Sino naman ang kasama ni Laya sa pagpunta sa simbahan tuwing linggo? Yes, pangkat-tatlo. Tama ka, si Lolo at si Lola. Susunod na tanong. Bakit nga ba tumingin ang pagpasok sa kanilang paaralan? Yes? Tama, dahil may kumakalat na sakit. Ibigay ko ng isang punto ang pangkat-dalawa. Ano ang natutunan ni Laya sa mga karanasan noong pandemya? Tama. Natutunan niya na sa mga anak man o hindi, may maasahan ng tulong sa komunidad. Sa papaanong paraan naman na makatulong ang kanyang tatay sa kanilang barangay. Sa pangkat-isa, tama sa pagbibigay ng pagkain kasama niya ang kanilang kagawad at tanod. Mabuti naman mga bata at naisagot niyo ang aking mga katanungan. Talagang nagpipilig talaga kayo sa aking kwento. Lahat tayo ay may napulot na leksyon sa ikinuwento ni Laya. Salamat Laya at ikinuwento mo sa amin ang iyong karanasan noong pandemya. Isa na dito ang masusi sa pag-aalaga sa ating kapaligiran at sa ating sarili. Tama sa pamamagitan sa pagpapaalaga sa ating sarili ay inaalagaan din natin ang ating pamilya at ang bawat kasapi ng komunidad.
Napaliwanag ko ba mga bata? Ito sa pangkat isa, ito naman sa pangkat dalawa, at ito naman sa pangkat tatlo. Okay. Tapos na ba mga bata? Okay, idikit ko na ang inyong mga nagawang ang inyong aktibidad. Magaling mga bata at nabuo ninyo ang ating larawan. Pangkat isa, ano ang nabuo ninyong larawan? School. Pangkat dalawa naman, ano ang nabuo ninyong larawan? Tama, simbahan. Pangkat tatlo, ano ang nabuo ninyong larawan? Pamahalaan. Magaling mga bata. Ngayon, bigyan natin ang ating sarili ng chikating palakpak. Isa, dalawa, tatlo, chikating, chikating. Ay, lahat tayo ay sabay. Isa, dalawa, tatlo, chikating, chikating. At bibigyan ko ang bawat pangkat ng tigda dalawang puntos. Sa pangkat isa, dalawa. Pangkat dalawa naman, isang puntos sa inyo at dalawang puntos. Sa tatlong puntos, isa, dalawa. Ngayong mga bata, nakapunta na ba kayo sa simbahan mga bata? Ano ang mga natutunan niyo sa simbahan? Mga mabubuting asal, tama. Sa school naman mga bata, ano kaya ang tungkulin ng paaralan sa mga komunidad o sa ating mamamayan? Tama, magturo ng kung paano magbasa, magbilang at magsulat. Tama. Sa pamahalaan ng mga bata, ano kaya ang tungkulin nila sa ating komunidad? Tama, nagpapatupad ng batas. Kung gayon ay nakasagot ang pangkat isa, pangkat dalawa, pangkat tatlo, bibigyan ko na naman yun ng isang puntos. Isang puntos para sa pangkat isa, isang puntos para sa pangkat dalawa, at isang puntos para sa pangkat tatlo. Mga bata, base sa ating aktibidad at ang ating kwento at tungkol sa pamilya, ano kaya sa tingin niyo ang ating aralin ngayon? Tama mga bata, patungkol sa tungkulin ng komunidad. Magaling mga bata at nakuha nyo o na tukoy nyo ang ating aralin ngayon. Pagkatapos ng 30 minutong talakayan, ang mga mag-aaral na nasa ikadalawang batang ay inaasahang gawin ang mga sumusunod na may 80% na antas na kahusayan. Natutukoy ang mga angkop ng mga Natutukoy ang mga angkop na tungkulin ng bawat institusyon ng komunidad na ibabahagi ang kahalagan ng pagpapatupad ng tungkulin ng institusyon sa komunidad at na isasadula ang tungkulin ng isang institusyon sa komunidad. Tama mga bata. Ating talakayan ngayon
may mga pulis din, at meron din mga nagmamaneho ng tricycle. At ano pa? Tama, meron din mga bata na pumapasok sa paaralan. Tama, Alaysa. Bibigyan kita ng isang puntos. Ano pa mga bata ang nakikita ninyo? Yes? Tama, may simbahan nga, paaralan, otoridad, tindahan o pamilihan, bahay, at ospital. Tama ang mga nabanggit yung mga bata. Ito ay tumutukoy sa istasyon ng komunidad. At alam niyo ba mga bata, mayroon din mga elemento ang isang komunidad. At malalaman natin yon mamaya. Basahin nga mga bata ng sabay-sabay. Komunidad. Ito ay pangkat ng mga tao na namumuhay ng sama-sama sa iisang tiyak, lokasyon at nakikipahagi sa uri ng pamumuhay, kultura at interaksyon. Tama, ang komunidad. Ito ay isang tiyak o lokasyon kung saan ang mga tao ay mayroong mga interaksyon at nagtutulungan sa isang komunidad. At mamaya malalaman natin kung ano-ano nga ba ang mga istasyon ng komunidad at malalaman natin ang kanilang mga tungkulin. Basahin nga mga bata ng sabay-sabay. Pamilya. Ito ay binubuo ng mga magulang at mga anak. Sino-sino yun mga bata? Si nanay, si tatay, si ate, si kuya, at si bunso. Kabilang din ang mga iba pang kamag-anak tulad ni lolo, lola, at pinsan. Magbigay pa ng halimbawa ng kamag-anak mga bata. Tama, si tito, si tita. Ang pamilya, sila ay nag-aalaga at nagpapalaki sa atin. Sila din ang nagpoprotekta sa atin. Sila ay nag-aalaga sa atin kung mayroon tayong mga sakit. Diba mga bata? Okay. Ang susunod naman ay sambahan. Basahin ng sabay-sabay mga bata. Ito ang humuhubog sa pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Mga bata, pumupunta ba kayo sa sambahan mga bata? Okay. Ano ang mga ginagawa niyo sa loob ng simbahan? Tama, magdasal. Ano pa? Makinig sa misa. Tama. Katulad ni teacher, alam niyo ba mga bata, sa isang komunidad ay may mga iba't ibang relihiyon? Opo mga bata, katulad ni teacher, ako ay isang Muslim, ako ay nananampalataya ng 5 beses sa isang araw. At sa tuwing Biyernes naman ay nagpupunta kami sa sambahan para magdasal sa aming Diyos. Katulad ninyo mga bata, ngayong
simbang gabi, di ba? Pupunta kayo sa sambahan para manalangin sa Diyos at para ma-celebrate ang araw ng Jesus. Tama, mga bata. Susunod naman ay basahin mga bata. Sektor o kalakalan. Kinakailangan maghanap buhay ng mga tao upang kumita at may pambili ng mga pangangailangan. Halimbawa, pagtitinda, pagmamaneho ng tricycle. So, ang sektor, ito ay ang mga hanap buhay o trabaho ng inyong mga magulang. Katulad ng magulang ni Laya, ang kanyang tatay ay kapitan at ang kanyang nanay ay nagtitinda ng paninda o sari-sari stores sa kanilang baryo upang may matustusan sila sa pang-araw-araw na kailangan, katulad ng pagkain, damit. Magbigay pa kayo ng halimbawa ng isang trabaho ng isang magulang. Yes? Tama, isang karpintero. Ano pa mga bata? Yes? Isang mangingisda. Tama! Isa din yan sa mga sektor o kalakalan o trabaho ng isang magulang. Tama, mga bata. Kung ngayon ay naintindihan niyo talaga ang aking pinalakay. Mga bata, bakit nga ba mahalagang malaman natin ang bawat tungkulin ng ating institusyon sa komunidad? Yes? Tama, bibigyan kita ng isang tutos. Dahil dapat natin alamin o maunawaan ang tungkulin sa komunidad para malinawan sa atin o para alam natin kung paano nga ba gumagana ang isang lipunan o komunidad. Ang sularin ay nagtutulong sa atin sa mga krisis na hinaharapan tulad ng tatay ni Laya, kamag-anak man o hindi, ay nagtutulungan sila. Mga bata, alam mo ba sa isang komunidad ay hindi matatawag ng isang komunidad kapag wala itong tiyak na elemento? Opo, mga bata, at aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga elemento ng komunidad. Elemento ng komunidad. Basahin nga mga bata, nakatira sa isang tiyak na lokasyon o lugar. Tulad, halimbawa na lamang, tulad ni Laya. Si Laya at ang kanyang kaibigan ay nakatira sa isang lugar sa barangay Ulo. Si Laya at ang kanyang kaibigan ay nakatira sa isang lugar at lokasyon na ang pangalan ay Barangay Ulo. Pangalawa, nagpapakita ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng interaksyon at komunikasyon gamit ang particular na wika. Halimbawa na lamang sa litratong ito. Ang dalawang bata ay nagkakaintindihan sapagkat iisa ang kanilang lengguwahe o kanilang wika. Ang sabi ng bata, hintayin mo ako. At ang sabi ng kanyang kaibigan, bilisan mo baka mahuli tayo. Ang dalawang bata ito ay nagpapakita lamang ng pagkakaunawaan sa isa't isa sapagkat pareho silang ginagamit na wika, ayaw wikang Tagalog. At nagpapakita
ay nagkakaintindihan sila sapagkat iisa ang kanilang gamit na wika. At ang wika na ginagamit nila ay Bicolano at sila ay taga-Bicol. Ano-ano nga ulit ang mga nabanggit kong elemento? Yes, tama. Una, kung ang komunidad ay may tiyak na lokasyon, parehong lokasyon at lugar. Pangalawa naman ay kung ang komunidad ay mayroong pagkakaunawaan at magkaroon ng interaksyon sa pamamagitan ng particular na wika. Tama at ibigyan kita ng isang puntos, Marimar. At panghuli naman ay basahin ng sabay-sabay mga bata. Namumuhay na may pagkakaisa at pakiramdam na may kinabibilangang pamayanan bukod sa pagiging magkalibo. Halimbawa na lamang sa kwento ni Laya, ang kanyang ama ay isang barangay kapitan at ang kanyang tatay ay tumutulong sa mga mamamayan kasama niya ng kagawad at tanod. Nagpapakita lamang ito na si Laya ay talagang nakatira sa isang lugar, sa isang komunidad, sapagkat ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan. Naiintindihan niyo po ba mga bata? Ngayong mga bata, ano-ano nga ulit ang mga elemento na nabanggit ko? Tama, princess. Bigyan ng isang puntos. Talagang nakinig talaga kayo sa ating talakay ngayon. Bigyan natin ng Jollibee Club ang lahat. Alam niyo ba yun mga bata? Ganito lang yun mga bata. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Bida ang saya. Bida ang saya. Sabay-sabayin niyo nga ako mga bata. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Bida ang saya. Bida ang saya. Ngayon ay natapos na ang ating talakayan. Ngayon ay gagawa kayo ng ating aktibidad. Ang bawat miyembro ay magawa ng isang pagsasatula patungkol sa pagpapahalaga ng tungkulin ng bawat institusyon ng komunidad. Si teacher ay magbibigay sa inyo ng senaryo na dapat ipakita ninyo kung paano pagpapahalaga ang tungkulin ng bawat institusyon sa komunidad. Naintindihan po ba mga bata? Okay. Sa pangkat isa, ito ang iyong senaryo. Paano makakatulong ang guro sa estudyanteng nahihirapan sa kanilang gawin? At ang kailangan dito ay dapat mayroon kang isang guro at ang mga estudyante. At dapat maipakita nyo dito ang tungkulin ng isang guro. Sa pangkat dalawa naman ay paanong paraan nagkakatulong ang sambahayan sa mga tao sa paaralan ng paanong paraan makakatulong ang sambahayan sa mga tao sa panahon ng krisis. Yun ang inyong senaryo pangkat dalawa. At kailangan dito ay meron sa inyo na isa o pari at ang mga residente. At ang pangkat tatlo naman ay ano-ano ang mga hakbang na gagawin ng kapitan upang mapalusyonan ang pagbaha sa basura
kultura sa inyong barangay. So, ang kailangan dito ay barangay kapitan at ang mga kagawad at tanod upang masolusyonan kung paano nga ba masolusyonan ang mga basura sa barangay. Naintindihan po ba mga bata? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para ipresenta ang inyong pagsasadula dito sa harapan. Tapos na ba mga bata? Magaling mga bata, talagang naitagpugid natin ang ating aktibidad. Bigyan natin ng pet malu clap. Alam niyo ba yun mga bata? Ganito lang yun mga bata. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pet malu, pet malu, pet malu. Okay mga bata, sabayan mo po. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pet malu, pet malu, pet malu. Palakpakan natin ang bawat sarili natin. Talagang pet malu talaga kayo sa araw na ito. Okay mga bata. Ngayon ay kunin ninyo ang inyong mga kwaderno sa alaming panlipunan at sagutin ang mga sumusunod. Nakuha nyo na ba mga bata? Piliin ang angkop na tungkulin sa bawat insersyon ng komunidad at isulat ang letra ng iyong salitang papel. Tapos na ba mga bata na sagutin ang mga katanungan? Mabuti naman mga bata at ipasa ninyo ito sa harapan. Mga bata, para sa inyong takdang aralin, basahin ng sabay-sabay. Kausapin mo ang iyong mga magulang, tanungin mo kung paano nakakatulong ang iyong pamilya sa komunidad at isulat ito sa yellow pad. Mga bata, hindi pala at ipasama mo ito sa Monday sapagkat bukas mga bata ay hindi papasok si teacher sapagkat may importanteng gawin lamang po si teacher. Kaya sasagutin niyo ang inyong takdang aralin at ipapasa ito sa Monday. Naintindihan niyo po ba mga bata? Bago tayo mag-uwi, alamin muna natin kung sino nga ba ang pangkat ang nanalo. Sa pangkat isa, mayroon kayong mga kagamitan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
ng barangay clock. Katungkat dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. 8 puntos ang makuha ng dalawang pangkat. Bibigyan natin sila ng 3 palakpak at
manalo sa ating insensitibong chart ay ang pangkat isa at ang pangkat dalawa. Ngayong mga bata, bago kayo magsuuwi, ay tumayo ang lahat para sa ating pangwakas sa panalangin. Mga bata, pulutin mo muna ang mga pira-pirasong papel na sa ibabaw ng laruan at ayusin ang mga hamon ng laruan. Kung sa mga bata, paalam na